Ang tanong ko, Brother Lee, ay ganito. Kung ang isang nagsusuri, paminsan-minsan na ang tinatalakay sa politika at nanunungkulan ng mga nagdaang panahon at saka yung mga kasalukuyan, at hindi kasing kapaniwala ang mangangaral o pinuno ng isang iglesia, hindi po ba makakasagabal ito pagka naanib ang isang nagsusuri? Yun lang po, Brother Lee, at salamat sa Diyos. Brother Ali, hindi po ba masamang umanib ang tibo sa inyo? Pangalawa po, hindi po ba napapagod ang Diyos? Ang tanong ko, Brother Lee, ay ganito. Kung ang isang nagsusuri, paminsan-minsan na ang tinatalakay sa politika at nanunungkulan ng mga nagdaang panahon at saka yung mga kasalukuyan, at hindi kasing kapaniwala ang mangangaral o pinuno ng isang iglesia, hindi po ba makakasagabal ito pagka naanib ang isang nagsusuri? Yun lang po, Brother Lee, at salamat sa Diyos. Lipat naman po tayo ng San Fernando, Pampanga, Brodlito, Quezon. Go ahead po, please. Opo, salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito sa San Fernando, si Brother Orly Fernando. Kapatid na Eli, ito po, matagal nang nakikinig sa iyo. 1978 pa po, nakikinig na sa iyo ito. Ito, magtatanong daw ngayon. Salamat sa Diyos, Brother Lee. 1978, nung mangaral ka sa Bulawon, ang naanib nun yung lola ko, si Apong Kari Fernando. Brother Lee, napakatagal na ako, hindi pa naanib. Meron ba talagang ganyan na napakatagal? Hindi tulad ng isa sa mga inimbitahan ko, si Brad Resty. Nung iniimbitahan ako sa Born Again, sabi ko sa kanya, Brad, tingnan mo muna ito, yung iglesia ng Diyos. Ang inaakala ko, mas maganda ito. Kaya sumama ka muna sa akin, sabi ko sa kanya. Sumama siya sa akin sa palit. Nung narinig kang nagsalita, Brother Lee, ang nasambit niya, ito na ang hinaanap ko, sabi niya, Brother Lee. At napakadali niyang naanib. Hindi katulad ko, hanggang sa ngayon, nananatili akong nasa labas. Actually, hindi ko makuha yung tanong mo, kapatid. Pero subukan kong sagutin, ang mangangaral kinikilala sa aral. Hindi dun sa kanyang opinyon. May sarili kasing opinyon ng mangangaral, hindi mo dapat tignan yon. Hindi mo dapat tignan yon, yung sariling opinyon ng mangangaral. Halimbawa, si Pablo, meron siyang opinyong pansarili niya. Hindi yun ang batayan mo para matanggap mo si Pablo. Ang batayan mo para matanggap mo si Pablo yung aral. Yun ang sabi ni Kristo. 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang makikilala, dapat mong kilalanin sa mangangaral yung turo. Kung sino man nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Hindi yung personal ng mangangaral. Halimbawa, si Pablo, meron siyang personal na pangkanyang sarili na sinasabi niya rin sa mga kapatid. Pero maaari hindi siya yung sinasabi niya hindi natatanggap ng iba. Gaya halimbawa, sabi niya, pagka nag-asawa ka, marami kang kabalisahan. Kasi walang asawa si Pablo ngayon, lahat ba ng tao naniwala sa kanya dun sa kanyang sinabi na maraming kabalisahan? Hindi naman meron nag-asawa rin diba? Ibig sabihin, meron kasing personal na damdamin si Pablo bilang walang asawa. Wala kasi siyang asawa At sabi niya, ibig ko, lahat ng tao maging gaya ko. 7:7 ng unang Korinto.
Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao'y mayroong kani-kaniyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito at ang iba'y ayon sa paraang yaon. Tuloy. Datapwat sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaing bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Mas mabuti kung manatili silang walang asawa, gaya ko, sabi niya. Kaya lang, merong mga tao na may kaloob na ganito, merong kaloob na ganon, sabi ni Pablo. So, meron siyang sinasabi niya sa tao, kinukwento niya, meron siyang pansarili niyang nararamdaman na kung siya lang ang masusunod, gusto niya lahat ng tao maging gaya ko. Kaya yung ba, tama ba yun? Pero gusto ni Pablo yun. Pag lahat ng tao, kagaya niya, hindi mag-aasawa, hindi na tayo ipapanganak ngayon. Ulitin mo yung party na yon, kapatid na Daniel, 7:7. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Kung magiging gaya niya, lahat ng tao, 2,000 years ago, wala na, lipul na sa katauhan ngayon. Wala nang mag-aasawa eh. Di ba? 2,000 years ago yan. Wala nang tao ngayon sa mundo. Pero sinabi ni Pablo yan, kung pwede nga sana, gusto ko lahat ng tao maging gaya ko. Ibig ko yun. Yun ang sabi niya. Pero hindi naman yun ang aral ng Diyos eh. Hindi yun ang aral ng Diyos. Personal na pananaw ni Pablo yun. Na gusto niya lahat ng tao maging gaya niya, walang asawa. Pagka lahat ng tao hindi mag-aasawa, hindi ka na sana nakakita ng sang maliwanag, kapatid. Di ba ganon? Ako rin, wala na rin ako ngayon. Pero nag-asawa yung nanay ko, tatay ko, kaya ako lumabas. At kaya naman nakapag-asawa yung nanay ko, tatay ko, yung nanay nila, tatay nila, nag-asawa rin. At yung lelong ko't-lelong nila, nag-asawa rin hanggang pabalik kay Pablo. Ngayon, ang ibig ko sabihin ganito. Halimbawa, ang isang mangaral nakakabanggit sa politika at hindi ka sang-ayon, di kalayaan mo yun eh. Parang ganito lang yan, kapatid, ano? Ang sabi ko, ang pinakamasarap na ulam, kare-kare. Ako may sabi nun ayaw mo naman pala ng kare-kare dahil di ka kumakain ng mani. Yun naman pinakamasarap sa'yo, ikaw bahala ron. Para lang sa nanay ko, mas maganda ako kay Elvis Presley pag ang nanay ko tatanungin mo. Pero, hindi yun ang totoo. Sa nanay ko, totoo yun. Walang pinakamaganda sa nanay ko kundi ako. Kahit tanungin mo ang nanay ko. Walang pinakamaganda kundi ako. Yun ang kapatid ko, yung nanay ni kapatid na Daniel, si Sisbeth. Sabi ng nanay ko, ang anak ko ikaw, Miss Universe. Karapatan ng nanay ko yun, maniwala siyang Miss Universe yung anak niya. Di ba ganon? Karapatan din naman ng nanay mong maniwala na ikaw ay maganda. Huwag mo nawang alisin yung karapatan ng may karapatan. Doon umiiral yung sinabi ni Kristo. Na ang sabi ni Kristo, magbigay ka ng pataan sa kapwa mo. Na ikaw ay kilalanin mo yung karapatan ng iyong kapwa. Kung halimbawa, narinig mo sa akin, kung mo kapampangan ka, ayaw kang maniwala, dahil ba ron, idadamay mo yung aral na sinasabi ko? Wala ka namang ibang mariring ganun eh. Ang nagsasalita nung aral na yon sa buong mundo ay hindi marami, kapatid. Ngayon, kung halimbawa sa pananaw sa politika, magkaiba tayo, ba't mo idadama yun? Para lang yung magkaiba tayo, kung ano ba paborito mong pagkain. Para pala sa'yo, pinakamasarap yung buro ng Kapampangan eh. Talaga naman masarap daw yun. Sabi ng kahit sino, masarap. Kaya lang, sa amoy pa lang, ayaw ko ng tikman. Bakit? Hinihika ako pag nakaamoy ako ng buro. Allergic ako sa mabaho. Siguro kaya hindi ako nakapag-asawa eh. Pero merong mabahong masarap. Di ba ganon, kapatid? Gaya ng buro. Yung buro talaga, masarap, napakasarap daw nun. Ang nanay ko kumakain ng buro eh. Burong Kapampangan, gustong-gusto nila yon. Pero talagang hindi ko masikmura dahil pag naamoy ko pa lang, gusto kong hikain dahil allergic ako sa amoy na mabaho. Karapatan ko naman yun, ayoko ng buro. Kung gusto mo naman ng buro, di bahala ka, kapatid.
Yun lang. Igalang natin yung karapatan ng may karapatan. Meron tao, gustong-gusto niya yung Camaro. Ano yan? Yung kuliglig lupa. Gustong-gusto. Meron akong taong inalok. Tikman mo ako. Ang sarap nito. Camaro, adobo. Nung makita, kinilabutan. Naku, kumakain yan, Bradley. Huwag mo ikaw akong pilitin. Hindi naman ako kita pinipilit. Karapatan mo yun eh. Ganon. Ang ibig kong sabihin, yun sa tanong mo, merong nagsusuri, nakakapagsalita halimbawa tungkol sa ang mangangaral, tungkol sa politika, hindi siya sang-ayon, makakasagabal ba yon sa nagsusuri? Pag may isip ka, hindi makakasagabal yon. Bakit? Alam mo kasi na may kanya-kanya tayong opinion. Everyone is entitled to his own opinion. Kung ang opinion ng nanay ko'y mas maganda ako kay Frank Sinatra, wala kang pakialam sa nanay ko. Marunong ka pa. Di ba, no? Kung ang opinion ng nanay mo mas maganda ka kay Elvis Presley, kapatid na Orly, walang makakatutol doon. Opinion ng nanay mo yun eh. Kanya-kanyang opinion yan. Kanya-kanyang gusto yan, gaya sa pagkain, sa kulay, sa damit, sa timpla. Merong may gusto ng maanghang na maanghang, yung Bicol Express. O meron namang ayaw ng maanghang. Kanya-kanya yon. Karapatan ng bawat tao yon. Ihiwalay mo yon. Alam niyo, yung mga apo ko nag-aaral ngayon, mga 2 taon, marunong na maghiwa-hiwalay eh. Yung aking apo, marami siyang mga laruan. Hiwalay niya kung ano-ano yung mga laruan niya. Meron doon na kotse-kotsehan. Nakahiwala yon doon naman sa mga laruan niyang iba. Para bang yung assort. Tinatawag nila assorting. Mga tinuturo sa mga bata yun eh. Merong mangga, merong apple, merong ampalaya, tapos may banana. Ihiwalay niya kung ano yung hindi ka kasama dun sa grupo. Inihiwalay niya yung ampalaya. Sabi ko, marunong na yung apo ko. As early as 2.5 years old, alam niya na yung ampalaya, hindi kasama sa mga prutas. Ganon, kapatid na Orly. Ihiwalay mo yung pananaw politika, pananaw na pampersonal, ihiwalay mo dun sa aral. Kasi ang dapat mong pagtuunan ng pansin, yung aral. Ngayon, kung sa kabila ng bagay na yan ay hindi ka naniniwala, wala na akong magagawa sa'yo. Alam mo, masasabi ko sa'yo yung nasa Ezekiel 3:17. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ayon, pagka sinabi ko na sa'yo, yung aral, ayaw mong maniwala, abay, ligtas na ako. Pero kung hindi ko sinabi sa'yo, napahama ka, 2 tayo, sasagutin pa kita eh. Kaya para wag ka kung mapahamak, sasabihin ko sa'yo. Anong sasabihin ko sa'yo, kapatid? Ganito yon. Kung halimbawa nakikinig ka, pakiramdaman mo sa kalooban mo. Siguro kaya mo ako inirekomenda kay kapatid na Resty, nakakita ka ng totoo sa sinasabi ko. At sapat na yon para maniwala ka. Dahil inirekomenda mo nga sa iba eh. Yung inirekomenda mo, naanib na. Ministro na ngayon yun. Isa sa pinagkakatiwalaan kong ministro, si kapatid na Resty Reyes. Ngayon, ang masasabi ko sa'yo, para sa'yo naman ako nagsasalita. Kung ang nakakasagabal sa'yo, mga opinion kong personal, lalabas hindi ka sa Diyos nagtitiwala. Ang patunay na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, matanggap mo yung kanyang salita, kahit sino pa ako. No?
Bakit? Kasi para lang naman kaming tubo ng gripo, tubo ng tubig, yung tubig para makarating sa'yo. Kahit na yung tubo, sa tingin mo, marumi sa labas, abay naman tubig na nakakarating sa'yo, malinis naman yung loob ng tubo. Kaya nakarating sa'yo yung malinis na tubig, may tanggapin mo yung tubig, biya mo yung tubo. Parang halimbawa, meron kang kinain saging, binalatan mo, kinain mo yung laman, tinapon mo yung balat. Palagay mo na ako yung balat ng saging. O di itapon mo ko, pero tanggapin mo yung laman. Ano? Pero may prutas, kinakain pati balat. Di ba? May prutas, kinakain pati balat. Kagaya ng chiko, kinakain pati balat. Yung manggang hilaw, kinakain pati balat. Ano? Yung cherry, kinakain pati balat. Yung mapula, strawberry, kinakain pati balat. Makopa, kinakain pati balat. Kung ayaw mo kung kainin, di balatan mo yung apple. Di ba? At tanggapin mo yung laman ng apple para maging dapat ka sa Diyos. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Maraming salamat po, Brother Lee. Ayan. Salamat po. 1978 pa. Naku, kapatid. 1978. Saka yung sinasabi niya, kapatid na Daniel, isa yon sa pinakamabuting miyembrong nakilala ko, yung kanyang lola. Si kapatid na Kari. Kung hindi ako nagkariringgan sa kanya, mabuting miyembro yon. Kahit mahirap lang, ay mabuting kapatid sa iglesia yon. Ibig mo ba sabihin, nagkamali ang lola mo nang umanib siya rito para mo iniinsulto kaming dalawa? Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid na Orly. Si kapatid na Orly, nung makinig, apo pa lang siya. Ngayon, lolo na rin. Hindi pa rin naaaanib. Sana po maanib na kayo bago po. Lolo na po kayo. Kaya bago yung mga apo ninyo maging lolo na rin. Salamat po sa Panginoon. Sige, at lipat na po tayo. Dito naman po tayo sa Apalit, Pampanga. Kapatid na Fred Cabanilla. Apo, kapatid na Daniel, bago po namin ibigay ang magtatanong, ina-acknowledge po natin ang pagpunta po ng mga public officials po ng Kapalangan Apalit, Pampanga sa pangunguna po ng kanilang barangay captain na si Mr. Abelardo Torres. At ganoon din po, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, dinalo rin po tayo ng barangay captain ng Bagang Alauli, Masantol na si Mr. Jesus Velasquez, kasama po ang kanyang mga public officials. Narito po ang magtatanong, isa pong Katoliko, si Mr. Nemencio Barizo. Sige po, kapatid. May padengi po kaya kayo, Brother Eli, may padengi po kaya ko ngan. Inputan ko po, dapat po lubang ko po ng iglesia, born again, yung po po rin baptist. King born again ko pulong. Ang pongking baptist. Kasi po, ikit ko po masaya naman po keng di namin tutok lang po sekta. Kapatid na Nemesio, nung ako yung makibat, keng talagang paparalan ng pamakibat, taburinan ng Diyos keng Biblia, lalo na ako, metong kung taong prangka. Patsemig salita ko, diretso. Kumamola, pilikuli ko yung amano, buri ko, diretso yung pakibat ko. Nung ako yung kukutnan mo, dapat kang manibo, dapat kang sumapi, karing born again o baptist, yung pakibat ko keka, kamulangan, patse minanib ka karing baptist. Bakit? Mumuna, layo kayong Biblia yung baptist. Meron man Baptist Church sa Biblia? Hanap nga tayo sa computer kung may makikitang Baptist Church dyan, kapatid na Luz.
Opo, hanapin natin ang Baptist Church from the King James Version from Genesis to Revelation. Ang result po ay no word or phrase found. Man mayayakit kayong Biblia yung Baptist Church Mapya pa pinimbawang Basan tanay mo, on sining bilang. Agaga nakatala ding asan, akakananta mo karing ito, ay lambayad, ding pipino, at ding milon, at ding pero, at ding sibuyas, at ding bawang. Imbawang, sibuyas, pipino, milon, at yung kayong Biblia, yung Baptist Church, sala. Mga nakamalungog kayong, malalamang kayong Biblia, kapatad. Sabi mo, masaya ka, abay naman makakuha kang saya yan. Numburi mo talagang masaya, munta kang kabaret, mas masaya ka rin. O kaya, munta ka kang bingguan, mas masaya ka rin. Naman puros uling masaya, dapat mo na yung puntalan. Lawan may Moises, masaya ya kang Ehipto Uling anak, nening anak ng babaeng paraon Pero niyang makakilala na kang aral na ning Ginoo, likwa na itang kasayahan kang Ehipto Basan tanay mo yung 11 ng Hebreos, King kasalpantayanan, Moises inyang maragulne, tingyan ng mayaw siyang anak, naning anak ng babaeng paraon. Pinili na pa yung mi batayang lungkot, kaya binaning balayanan ng Diyos, ketang dumalan kasayan, king kasalanan amana-manaun. Lawin mo na kapatad, pinili ni pang Moises, yung lungkot, kaya binaning balayan ng Diyos, karing Israelitas, kaya sa aking dumalan niyang kasayahan o kaligayan, king kasalanan amana-manaun. Lawin mo. Naman makakuwakin saya, impamagrelihiyon. Makakuwaking saya. Bakit? Masaya ka, papunta na ka man kay impyerno kay tauli. Numano kang sasayangin Basan tanay mo yung Lucas, Kapitulo 6, versikulo 20. Basahin na nga natin. At tinasno ding mata na karingke ang alagad at nga nakarela. Nuwan kayo ikong maluka. Uling kayo yaing kayarianan ng Diyos. Nuwan kayo ikong daranop ngeni. Uling kumabsi kayo. Nuwang kayo ikong teni. Tatangis. Uling maili kayo. Nuwan kayo nung ding tao pikasaman da kayo, tisakwil da kayo, king katipunan da, talmuran da kayo. At pisawili ring lagyuyo anting marawak, uli na ning anak ning tao. Magsaya kayo, King Aldo ay taengeni. Magsaya kayo king Aldo ay ta, lukso kayo king tula, ulingoy ni, ingke kong ablas, maragul karing banwa. So, ing kasayahan talaga king banwa. Maling lulungkot ka keti, daranop ka, lulungkot ka, pauli na ning kay kang pamangilala at pamamintuking Diyos, talagang dumanop ka paminsan-minsan, lungkot ka, uling ligal-ligan da ka rin makademonyo sa tao, gawan day nga mayap ka, pero nung may bata ka, datang ingaldo, lukso ka rin ken tula. Yan yung makasulat kayong Biblia, kapatad. Kaya tangkutang mo, ustuwari o dapat wari umanib ka kay born again, uling masaya na ka rin. Ingkot ay pakibat ko kay ka, kamulangan nita. Balo mo no, bakit ko sinabing kamulangan nita, uling masaya ka rin ka. Basan tanay mo yung Ecclesiastes 2:2. Sinabi ko tungkol king Aili, iti mo lang, at king saya, nanong daraptanan niti. Kamulangan pala mamanib ka kay reliyon, uling masaya ka Sabi na ning amano na ning Diyos, sinabi ko tungkol king Aili, iti mo lang, at king saya, nanong daraptanan niti. Kamulangan yan Tatseng reliyon, yung inaniban mo, saya, masaya ka, matula ka, uling ating kambarkada, alam bawal, libre kayo, minum, magsakla, sugal kayo, patse makanya ni reliyon, timo yung baptis, alam bawal kayong baptis Agyang nanong gawan mo kayong baptis, ligtas ka mo rin, masaya kapin, pero mamulang ka, nga naning Diyos. Yan pakibat ko kayong kutang mo, kapatad. Dakal po salamat. Salamat po.
Ating kepong kay Mass Indoctrination na imbitanda ko po na pangkanta walo yu po yung doktrina ng ginutang Jesucristo. Pakiramdam niyo po yung Brother Eli. At moving on, punta na po tayo ng Gerona, Tarlac. Nandun po si kapatid na Rick Irese. Go ahead, Tarlac, please. Kapayapaan po ang aming bati mula dito sa North Elementary School ng Gerona, Tarlac. Ang magtatanong po isang kabataan. Ang pangalan po ay si Erica Jane Tumamaw. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po si Erica, 14 years old. Ito po ang una kong tanong. Brother Eli, hindi po ba masamang umanib ang tibo sa inyo? Pangalawa po, hindi po ba napapagod ang Diyos? Alam mo kapatid, lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas eh. Kay tibo, kay bading, kay bakla, kay tomboy, kay lalaki, kay babae, kay duling, kay bulag. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Basahin natin ang 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Lahat ng tao, gawa ng Diyos yan eh. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng tao. Kaya tayo umiiral, nabuhay, naging tao, pinahintulot ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas, sabi ng Biblia. Kaya kapampangan nga nawaring makasulat, Aya mo rin kingding ang gantao mikabusla at miras laking belwan ng katutuan. in Diyos ing sasabyana, buhi na, ding ang gantao mikabusla o miligtas la. At tinawarin buring mi pahama kagyang metong muntao, basan tayo ikalawang Pedro 3:9. Ing Ginoo paliban tungkol king kayang pangako. Ang timoding mapilan bibili ra miliban. Nung manayang ni babata inggil kaya kayo. Aena buri naninuman mi pahamak ya. Nung bang di sabla sumisila. Naburi anino man mi pahamak ya. Nune bangding sabla sumisila. So buri na dengan tao miligtas. Naburing nino man yang metong mo naburing mi pahamak. Nung atin mang mi pahamak uling ding tao mismo ila lang bisang miligtas la. Tatanggian din Diyos. Pero nung in Diyos mi pamintuan na buri naburing nino man mi pahamak. Buri na dinganggan tao miligtas la. Kasi sinabing dinganggan tao kaya benoren tibo, kaya benoren bading, kaya benoren sablang tao. Atin niyang paralan ng Diyos bata miligtas. Patawara na yung kasalanan tamo nung may balikaloob tayo. Kung magbabalik loob tayo sa Diyos, patatawarin niya ang ating kasalanan. Kahit anong klase ka pang tao, papatawarin niya ang kasalanan mo pag nagbalik loob ka. Kagaya ni San Pablo. Basahin natin ang 1:13 ng unang Timoteo, kapatid na Daniel. Bagaman ang una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, basahin natin sa Kapampangan. Istamat king minuna mapanyong pa ko at mapanligalig at tampalasan makanyan man migkamit kong pakalolo uling iti depatan ko king alang kamale-male king kaya lang kasalpantayanan. Basta't kahit na ikaw ay pinakamasama pang tao, kagaya ni Pablo, siya'y mang-uusig, siya ay mamumusong, siya ay mang-alipusta, pero kinahabagan ako, sabi niya, sapagkat ginagawa ko yon sa hindi ko pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kahit natibo pa, kapatid, kahit na tomboy pa, pagka nagsisi ka sa mga kasalanan mo, tatanggapin ka ng Diyos. Yun ang sagot ko sa unang tanong mo. Ngayon, doon sa ikalawang tanong mo, napapagod ba ang Diyos? Alam mo ano, hindi napapagod ang Diyos kagaya ng pagkapagod ng tao na parang yung laman natin, ayaw na nating magtrabaho kasi pagod na. Ang Diyos napapagod spiritually. Nakakaramdam siya ng pagod. Basahin natin ang aklat ng Isayas 1:13.
Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumal-dumal sa akin, ang bagong buwan at ang sabat at ang tawag ng mga kapulungan. Hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan. Mga kabagabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. Sabi ng Diyos, napapata na ako, tagal na ako sa inyong mga maling ginagawa. Sabi niya sa Israel, yung mga alay nyo, yung mga takdang pulong nyo, yung mga pista ninyo, ako'y pata na. Yung salitang pataron, ibig sabihin nun sa original na Hebreo, pagod na ako sa pagdadala ng mga yaon. Ang ginagamit na salita doon sa wikang Hebreo, pakilagay sa screen. Ito pong salitang lawaw, figuratively to be or make disgusted, faint, grieve, loath, dinake, weary. A primitive root to tire. Yung salitang ako'y patana sa wikang Hebreo na pinanggalingan ng salitang Tagalog, ang nakalagay na salita lawaw. Ang ibig sabihin, ako'y pagod na sa pagdadala ng mga yaon. Kaya kung tanong mo, napapagod ang Diyos, meron siyang pagkapagod na naramdaman dun sa mga ginagawang kasalanan ng tao. Ayon, na yung ginagawa nating mali, napapagod ang Diyos doon. Basahin natin ang 43:24, kapatid na Daniel. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain, kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ang Diyos ay napapagod dahil ang katrabaho niya ay patawarin tayo sa ating kasalanan. Pag inuulit-ulit naman natin, nakakapagod yun sa Diyos. Ang sabi niya dun sa 43:24, hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi o binisug mo man ako ng taba ng iyong mga hain, kundi pinapaglingkod mo ako sa iyong mga kasalanan. Parang pinapagod natin ng Diyos pagka lagi na lang mali yung ginagawa natin, patawad siya ng patawad, patawad siya ng patawad, napapagod na siya spiritually speaking. Kaya sabi niya, pata na ako, pagod na ako sa pagdadala ng mga yaon. Sa Kapampangan nga nawari, yung makasulat, keng 1:14. Pikakasama nun ning kakong kaladwa, dingke kong bayong bulan, at dingke kong makatudong pista. Meto lang kaligaligan ka na ako, tikal na ako king pamagdala kareti. Tikal na ako. Tikal, pagal na yun Tikal na ako king pamagdala kareti nga na ning Ginoo. Kaya doon sa tanong mo na napapagod ba ang Diyos, hindi kagaya ng pagkapagod ng tao humihinto na hindi na makagawa yung laman niya. Pero ang Diyos, nakakapagod sa Kanya, spiritually speaking, yung mga paggawa natin ng mali. Napapagod ang Diyos noon, ang kapapatawad, kalilinis sa ating kasalanan. Ulitin mo na naman, napapagod na masyado ang Diyos. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid na Erika. Sana naunawaan mo. Yan, salamat po. Kapatid na Erika. Lipat tayo ng Cuyo, Palawan. Go ahead, Palawan, please. Ano po ba ang makapagliligtas sa ating kaluluwa ng tao? Yung relihiyon po ba o yung pakikipagkapwa-tao natin dito sa lupa o yung mabuting gawa? Alam mo kapatid, ang makakapagligtas sa atin, lahat ng sinabi mo, magkakasama yon. Relihiyon, mabuting gawa, pakikipagkapwa-tao. Parang ganito yon ano ba ang bumubuo sa adobo? Ang bumubuo sa adobo, suka, bawang, tapos baring toyo o patis o asin, at saka yung karne, o kaya manok o baka, pwede rin i-adobo
i-adobo yung baka, pwede rin i-adobo yung baboy. Meron nga nag-aadobo ng sitaw. Pagka walang suka, hindi adobo yon. Ang adobo, alam natin, may suka. Kahit ano pa i-adobo mo, may kasamang suka yun. Ang ibig ko sabihin, yung kaligtasan, maraming sangkap yun, kapatid. Yung relihiyon, isa yun. Yung pagiging totoo ng relihiyon. Pag mali relihiyon mo kasi, maliligaw ka. Yung pakikipagkapwa-tao, kasama rin yun. Yung mabuting gawa, kasama rin yun. Yung pagsasalita, kasama rin yun. Yung pakikisama, pagdadala ng pamilya, ng anak, kasama lahat yun sa ikaliligtas ng tao. Basahin natin ang Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung nakita mo, kapatid, yung salita, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung salitang pamumuhay, kasama lahat dun Pagkabuhay ka, kasama lahat dun. Yung salitang pamumuhay, parang katawan. Pag sinabi mong katawan, kasama paa, kasama braso, kasama ang kamay, kasama ang mata, kasama yung buong katawan. Yung salitang pamumuhay, ganun din yun. Yung kabuhayan o yung pamumuhay, yung pagsasalita mo, paghahanap buhay mo, pagtingin mo, pag-iisip mo, lahat na yung ginagawa ng isang taong buhay, kasama yun ang pamumuhay. Kailangan yun maging dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. May aral ang Diyos doon tungkol sa lahat ng gagawin mo bilang isang taong nabubuhay. Ganun ang relihiyon. Sangkap yun ng kaligtasan. Kasama yun. Kasama rin yung pakikipagkapwa-tao mo, yung paggawa mo ng mabuti. Kasama lahat yun sa mga sangkap ng kaligtasan. Basahin natin ang Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Yan tunay na relihiyon, sabi ni Santiago. Dalisay na relihiyon, walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Sinasabi ni Santiago yung relihiyon. Yung mabuting gawa, kasali rin ba yun? 2:10 ng Efeso. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayon, yung mabubuting gawa, kasama rin yun. Yun nga ay inihanda ng Diyos para lakaran natin. Yung pakikipagkapwa-tao, kasama rin ba yun? Basahin natin ang Mateos 7:12. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Yan ang pakikipagkapwa-tao. Kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, yun din ang gawin mo sa kanila. Gusto mong ikaw bigyan, magbigay ka rin. Gusto mong patawarin ka, magpatawad ka rin. Gusto mong pagpasensyahan ka, pagpasensyahan mo rin. Kung gusto mo na ikaw ay igalang mo rin. Ang lahat ng bagay na ibig ninyong gawin ng iyong kapwa sa iyo, gawin mo sa kanila, sapagkat yan ang kautusan ng Diyos. So lahat yan, magkakasamang gagawin natin, kapatid. Kasama yan sa kahilingan para tayo maligtas. Ayun, wala kang pwedeng piliin dyan. Isasama mo lahat yan. Kumbaga sa adobo, ang adobo talagang may bawang. Pero may suka rin. Meron din toyo. At dun sa mga makabagong tao, lagi nang may betchin. Dati kasi nung panahon namin, nung maliit pa ako, nanay ko walang betchin nun asin lang ang ginagamit ng tao no. Ngayon may betchin na. Meron pang ginisa mix. Meron pang mga flavor ngayon, Pero ang katotohanan, para makagawa ka ng adobo, matbuo yung adobo, talagang kailangan doon ng suka, bawang, paminta, toyo, o patis, at kung ano-ano pa. Ayun. Hindi pwedeng adobo na manok lang, ay adobong manok ay walang timpla. Hindi adobo yon. Yun na ibig kong sabihin.
Ang kaligtasan may mga kahilingan. Basahin natin ang 2 Pedro 1:5, kapatid na Daniel. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Tamo? Sabi, idagdag mo sa pananampalataya yung kagalingan. Mga born again, sabi, pananampalataya lang daw, sapat na. Mali yun. Hindi totoong pananampalataya lang, sapat na. Pinapadagdag nga ng mga apostol Ulitin mo nga yung kapatid na Daniel doon sa bandang huli, idagdag nyo. Ay idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Nakita mo, kapatid, meron palang mga karagdagan sa pananampalataya, idagdag nyo ang kagalingan. Sa kagalingan, idagdag nyo ang kaalaman. Sa kaalaman, pagpipigil. Sa pagpipigil, idagdag nyo ang pagtitiis. Kasi kung nagpipigil ka nga, hindi ka naman nagtitiis, baka makapigil ka ng isang beses, hindi na mapangalawahan dahil hindi ka nagtitiis. Kaya sa pagpipigil, dadagdag ang pagtitiis. Sa pagtitiis naman, idadagdag ang kabanalan. Sa kabanalan, idadagdag ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid, idadagdag naman ang pag-ibig. Maraming sangkap ang kaligtasan, sapagkat kung nasa inyong mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad o walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito, bulag yun, sabi ng banal na kasulatan. Kaya kailangan magkakasama lahat yun. Yung mga sinasabi nating tinatanong mo, kapatid. Sana naunawaan mo. Okay po. Yan, maraming salamat po. Mula sa Palawan, lipat naman po tayo ng Malolos City, kapatid na Ato Cortez. Go ahead, Malolos, please. Opo, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos. Narito po ang ating kapatid na katanong, si kapatid na Knight Ramis, isa pong Buddhist. Magandang gabi po, kapatid na Eli. Ako po yung may pawang katanungan nawang po. Bakit po ba nilikha po ba ng Diyos ang paraiso at ang impyerno? At pangalawa naman po, bakit po ba kailangan ng tao ay mag-isa mundong ito kung maaari na din naman po siya maging masaya? Alam mo, kapatid, pagka puro saya, masama. Masama yun. Kahit si Balagtas ang tanungin mo. Ano sabi ni Balagtas, Sis Luz? Ang sabi po niya, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Okay, tamo, taga Malolos ka pa naman, dapat alam mo yan, kapatid, no? Sabi kasi ni Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait. Yung palang layaw, nagiging hubad ka sa bait. Kasi baka hindi mo maintindihan Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Hubad na ano? Hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Pagka ang isang halaman din, laging nakalilim, pag naarawan, nalalanta. Ganon. Meron din ganong kasabihan yata si Balagtas. Basahin mo, kapatid na Luz. Opo, meron po yan. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy, malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Pagka
yung puso mo sa tuwa'y laging nakaniig. Gusto mo, puro lang saya, puro lang saya, puro lang saya. Masama yun, kapatid. Kasi para kang halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuwa'y maniig. Pero tinan mo yung mga halamang lumaki sa disyerto. Kahit san taong di umuulan, buhay pa rin siya. Kasi laki siya sa hirap. Ganun ang ibig sabihin, ano, kapatid? Kailangan natin ng paminsan-minsan nakakaranas ng hirap para natin ma-appreciate, para natin maramdaman yung kaligayahan. Kasi pagka ikaw ay nahihirapan, para lang pera, no? Pag yung pera pinaghirapan mo, ay napapahalagahan mo, hindi mo nilulustay. Pero pag hindi mo pinaghirapan, nilulustay mo, nababaliwala kahit mayaman, mauubos. Pero pagka sa unti-unting pagtatrabaho, nakaipon ka sa pagsisikap mo, maganda yun na natutunan mo na sa nahirapan ka, napahalagahan mo. Parang ganito, ano, pag lahat ng babae nakikindatan mo, ay maghuhubad sa harap mo, hindi ka matututong manligaw. Di ba, no? Pero, pagka yung babae niligawan mo, mahal mo. Niligawan mo. Di ka sinagot, 1 taon, 2 taon. Naglilingkod ka, meron sa atin dyan, nanunuyo pa eh. Nag-iigib, nagsisibak ng kahoy. Nung hindi pa usong gas noon, ano? Nagsisibak ng kahoy, yung mga nanliligaw, nang haharana. Sa kabila nung mga hirap na dinaanan niya, bago niya nakuha yung kanya misis, kaya mahal na mahal niya. Matagal silang nagsasama. Pero halimbawa, kinindatan mo lang, tumihaya na, ay nako, wala kang kahirap-hirap. Baka bukas Miyerkules mo sumagot sa'yo, Webes nag-honeymoon kayo, Biyernes nag-aaway kayo, Sabado hiwalay na kayo, Linggo nagpapail na ng separation. Ganon. Ang isang bagay na nakuha sa pagtitiis at pagtitiyaga, mahalagang mahalaga yon. Natututo ka ng value. Yung perseverance, nagpapagpapahalaga, natututunan mo pagka nakakaranas ka ng saya. Sabi nga ni Ferdinand Marcos merong sinabi si Marcos na natutuwa ako, naalala ko. For every tear, a victory, sabi niya. Sa bawat luha, may pagtatagumpay. Ang ibig sabihin, to attain victory, para ikaw manalo, magtagumpay ka, makakaranas ka ng pagluha. Para nga yung kawikaan ng matatanda, di ba? Sabi ng matatanda, kay nagsunog ng kilay yan, kaya naging abogado. Nagsunog ng kilay. Akala ko nung araw, talagang susunugin mo yung kilay mo, magiging abogado ka na nung maliit ako. Ganun ba yun? Di ba ako, Lola, hindi mapapasok ka ron? Sabi ng lola ko, hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang kahulugan pala nung nagsunog ng kilay, kasi nung araw walang kuryente. Ang ang ilaw mo sa gabi, kundi gasera, kandila. Tapos kung nagbabasa ka, ilalapit mo yung kandila doon sa babasahin mo, ilalapit mo rin yung mo. Minsan sa lapit, nasusunog nung kandila yung kilay mo. Di ba? Yung pala ang kahulugan nung nagsunog ng kilay. Ang ibig sabihin, nagtiyaga, nag-aral na mabuti, nagpuyat, kaya naging abogado. Ayon. Yun ang kahulugan nung nagsunog ng kilay. Ibig sabihin, dumaan ang maraming pagtitiis bago siya naging abogado. Ganon din naman ang pagpunta sa langit. Mas mabuti na yung nagtiis ka kaysa puro kasaya, pupunta ka naman sa impyerno. Para kang halaman na lumaki sa tubig, kaunting di madilig, nalalanta. Tapos gayon din ang pusong sa tuwa'y maniig, ang wika ni Balagtas. Ganon din sa Biblia.
Sa Biblia, ganun din. Basahin natin ang panaghoy. Ganito ang ating mababasa. Sa aklat ng mga panaghoy, sa aklat ng mga dalamhati at saka mga nararamdamang kahirapan ng tao. Ang sabi sa panaghoy, 3:27. Mabuti nga sa tao na magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Tamo, pagka ikaw ay nagbabata, nahihirapan, nagtitiis, kahit nasusubsub ka na sa alabok, magkakaroon ka ng pag-asa. So, ang pag-asa nasa pagtitiis. Ang pag-asa, hindi laging puro ikaw ay tuwa ng tuwa, puro tuwa ng tuwa. Parang, pagka kasi lahat ng tuwa, ang gusto mo puro tuwa, babalik na naman tayo dun sa sinabi ko dun sa isa kanina, sa 2:2 ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulul, at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Pagka gusto mo, puro lagi kang masaya, hindi ka na magtatrabaho. Di ba? Kasi gusto mo lagi saya eh. Sige, saya ka. Ang trabaho, mahirap eh. Magpapasang ka eh. Ayoko niyan, gusto ko puro saya. Huwag ka na magtrabaho, magugutom ka. Masama yun. Pagka puro saya. Halimbawa, sabi nung mayaman, babayaran kita, nagbara yung CR ko, alisin mo bara. Ayoko, gusto ko saya eh. Ba't ako magkakalkal ng tayo ng meta eh? Gusto ko puro saya. Ay, hindi tayo mabubuhay ng maayos. Kaya nga meron tayong pagtatrabaho, may lungkot, may hirap na tinitiis para tayo sumaya. Pero pag puro saya, mabubulo ka. Bakit? Puro saya eh. Wala nang maglilinis sa daan, wala nang maglalaba. Huwag mo naman sabihin sa akin, yung labandera pagod na masaya pa. O, di ba? Ang masaya yung labandera pag nakatapos na siyang maglaba at binabayaran na siya. Dahil kaya sumaya siya, may bayad siya. Pero nagtiis muna siyang naglaba bago siya sumaya. Yun ang ibig sabihin, kapatid. Ang buhay ay nagiging makulay pagka mayroong mga pagsubok, mayroong mga tinitiis, nagiging mas matindi ang pagmamahal pagka may mga pagsubok, pagka may mga pagbabata, mga pagtitiis na dinaanan ka sa panliligaw mo, lalong tumitibay ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Ang tanong mo, bakit nilikha ng Diyos ang paraiso? Para doon ka sumaya. Kasi sa paraiso, masaya na ron. 21:4 ng Apokalipsis. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Yan ang mangyayari sa paraiso. Kaya niya nilikha yung paraiso para yung lahat ng nagtiis, sumunod, nagpakasakit, mapunta doon. At doon wala na ikang luha, masaya ka na rin, wala na luha eh. At di na magkakaroon ng kamatayan, di na magkakaroon ng dalamhati, panambitan, hirap. Ang lahat ng bagay ng una, alisin na ng Diyos. Ba't naman nagkaroon ng impyerno? Kaya naman gumawa ang Diyos ng impyerno, doon naman sa gusto, laging masaya. Doon ka naman maghihirap sa impyerno. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Iba po siya sa tanong ng Babaili. Brother Lee, naniniwala po ba kayo, Apostle, sa sinasabing reincarnation o yung pagbabalik muli sa mundong ito pagkaraan mo ay mamatay? Kalokohan yun, di totoo yun. Reincarnation, si Buddha lang ang may alam nun. Ang nagturo nun, saka mga Budismo. Hindi naman totoo yung Budista na yan eh. Alam mo, yung reincarnation, di totoo kasi sabi ng Biblia, 9:27 ng Hebreo, ganito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay kasama si kapatid na Tobias at kapatid na Don Capulong. Go ahead, Pali, please.
Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel, sa muling pagkakataon sa ating mga kababayang makapagtanong ng kanilang suliraning pampananampalataya. At gaya ng dati dito po sa Apalit, meron po tayong panauhin na gustong magtanong. Kapatid na ito. Opo, salamat po sa Diyos. At ang ating pong panawin magtatanong, si kapatid na Galicano Malyari. Sige po, kapatid na Galicano. Ako po may dalawang katanungan na maiksi lamang at karagdagang kaalaman ng isang tao. Ito po ang unang katanungan. Kailan po ang talagang kapanganakan ni Jesucristo? Samantalang buong mundo nagdiriwang at ginugunita nila ang Disyembre 25 bilang kapanganakan niya. Pangalawa pong katanungan, Ginoong Soriano. Ang taong namatay na ang kanyang katawang lupa ay makakausap pa ba ng taong buhay pa? Yun lamang po ang aking katanungan, Ginoong Soriano. Marami pong salamat. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Galicano. Unang-una, pag ang tao patay na, hindi mo na pwedeng kausapin yung tao. Yung katawan niya, patay na, nakalibing na yun eh. Basahin natin ang 9 Gs ng Ecclesiastes. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yan po sabi sa Ecclesiastes eh. Sabi sa Ecclesiastes, nano mangakit na ningke kang gamat bang daptan mo kingke kang mabilog a kapayan. Uling alang dapat, ni pikat sama, ni belwan man, ni kabyasnan man, king kutkutan o seol, ake kang ayan. Alang belwan, alang pikat sa alang kabyasnan, alang nano naman, king kutkutan anong no kapupunta. Sabi na ning kasulatan. Kaya hindi na po pwedeng kausapin yon. Kaya nga bawal ng Diyos, nakikipag-usap ka pa sa patay. Yan ang ginagawa ng mga espiritista. Akala naman ng ibang tao, nakakausap nga nila patay. Hindi totoo yon. Ang patay hindi pwede nang magsalita. No? Yung katawan niyang nakalibing. Kaya binawal ng Diyos, kausapin mo ang patay. Pag merong nakikipag-usap, hindi yun yung patay. Ang nakikipag-usap, masasamang espiritu na yon. Kaya bawal ng Diyos yan eh. Meron kasing masasamang espiritu na nagsasamantala. Pagka merong mga nakikipag-usap sa patay, magkukunwari sila na sila yung patay para mailigaw ka. Nung masasamang espiritu ng mga demonyo. Kaya bawal ng Diyos yan. Deuteronomio 18:10. Basahin natin, kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Awal po yan eh. Sa Kapampangan, ang sabi diyan sa 18, mayakit kay ninumang parala na king api, ing kayang anak kalalaki o ing kayang anak kababay. Meto nga mamamanula, meto nga darapat king pamaganito, o meto nga inkantador, o meto nga maganting-anting, o meto nga manaligwat, o meto nga mangutang king meto nga espiritong marinat, o meto nga magkukulam, o meto nga mangutang karing mete. Uling ninumang darapat karing antikareting bage makasumami yaking Ginoo. At king uli dading makasumaming deti Ginoo, ake kang Diyos, itatabi no king harapan mo. Panag kapatid, ano? Bawal ng Diyos yun eh. Kaya wag ka nang makikipag-usap. Kung may bala ka, wag mong kakausapin ng patay. At ang sasagot sa'yo, mga demonyo, para iligaw ka, magpapakunwari siya yung lolo mo, no? O kaya magpapakunwari siya yung tatay mo. Mali yun. Yung unang tanong,
Kailan ba talaga ang kapanganakan ni Hesukristo? Ayon sa Biblia. Unang-una, huwag kayong magagalit. Alam kong lahat kayo masaya pag Pasko. Ako rin masaya, no? Kasi ang naaalala ng tao si Kristo, no? Kaya lang merong mga Pasko hindi na si Kristo naaalala. Ang naaalala na, ninong at ninang, at saka yung masasarap na pagkain, Pasko na naman, la 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 la. Ayan, yung Pasko, pag yung mga I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ayan. Ang naalala na, Christmas card, no? Meron naman, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ayan ang naaalala pag Pasko. Hindi na si Kristo eh. Pagkain, ang naaalala, regalo, mamasyal, yon. Nawala ang Kristo sa eksena. Kasi aral ng tao yan. Wala yan sa Biblia. Hindi totoong 25 de Disyembre ang kapanganakan ni Kristo. Bakit? Pagkapasok ng Nobyembre hanggang buong Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, kung saan ipinanganak si Kristo, ay natatakpan ng yelo. Pakita natin ang pruweba. Ito po yung terrain o vicinity ng Bethlehem of Judea. Mapapansin nyo, pagka Disyembre, ganyan ang makikita mo ron. Punong-puno ng yelo dahil panahon ng winter, ang Disyembre 25. Ngayon, nang si Kristo ipanganak, winter ba? Disyembre ba? Basahin natin ang ulat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Basa. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ng lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban